Sir Benjo, kailan lang umattend ka ng Senate hearing, ano? Yung ano ba daw? Anong committee ba yun kay Senator Ramon Revilla? Bong Revilla. Yung si Senator Bong Revilla, siya yung chairman Senate Committee on Civil Service and Government At we heard na na-ratify na ron yung 10,000 cash allowance na. Ito yung tinatawag natin na teacher's allowance na. Yung cash allowance. Cash allowance. So tatawagin siya ngayon na pabalikan sa pagtuturo act or tinatawag din natin na teachers allowance o teaching allowance. Kung di ako nagkakamali, yung huling tinanggap natin dito sa ating cash allowance sa ating mga guro, kasi ang mga principal wala niyan ay 5,000 pesos, tama ba? Yes sir, 5,000 yan galing sa DepEd doon sa mga existing policies ng DepEd so hanggang school year na ito ay 5,000. In fact, next school year, 5,000 pa rin, 2024-2025. Ang tawag ng DepEd dito ay cash allowance. Dati ang tawag natin mga teacher dito, chok allowance. Diyan nagsimula yan. Tama ka, wala dito yung mga principal yung mga teaching. Ang meron kasi nito yung mga warm bodies. Yes. May actual classroom. Yes. Teacher 1, teacher 2, teacher 3, master teachers meron sila. Yung mga department head, wala na ito sa medyo. Pag yung department head ay may teaching load kasi pagkakataon na nagtuturo sila. Meron din. Kailangan ipakita muna yung kanilang schedule bago sila bigyan para sa ating mga department head. So, anong sabi doon sa Senate hearing? Magkano na ang tatanggapin ng ating mga guro dito sa cash allowance para sa ating mga guro? Ulit-ulit ako. Let me just clarify na hindi siya na hearing Sir Bong. Plenary na to. So, nandun na sila sa gallery. Nandun kami sa gallery. Ano yan? Final na ba yan, Sir Benjo? Yes. Ito ay ratification. Ibig sabihin... Na-ratify na ba? Ratified ng Senado. Kasi ganito, konting review lang sa process ng lawmaking natin, di ba? Merong dalawang version, House at saka Senate. Minsan nagkakaiba yan. Nagkakaiba ng very slight. Doon sa House, pasado na rin. Pasado na rin. Sa Senate, ratified na rin. Ano bang ibig sabihin niyan, Sir Benjo? Well, pumasok muna sila doon sa tinatawag nila na BICAM, yung Bicameral Conference Tapos Committee. Na yan? Yes. Doon i-resolve yung mga disagreeing provisions, And then na-resolve na ng dalawang kamara, ng House at saka Senado. At kaya yung version na yon na manggagaling doon sa BICAM, yung version na yun na yung magiging final version ng batas. So ratified na to in both houses. Pag ratified na, yan ba i-implement na? Pag ratified na, hindi pa rin. Kasi process ng checks and balances under our Constitution, pag ratified na, dadalhin sa Presidente for signature. So... Ayan, I understand, ito ay nandun na sa Presidente natin at tinihintay na lang ang pirma para maging isang ganap na batas. So magkano ba ngayon, Sir Benjo, yung sinasabing batas para doon sa cash allowance ng ating mga guro? Ano ba yan? 10,000 na ba yan? Hindi pa. School year 2024-2025, still 5,000. So, itong papasok na school year na to, 2024-2025, ay hindi pa magkakaroon na increase yung ating yung allowance ng ating mga guro. Tama ba? Yes. So, 2025-2026. So, magkano pa rin ang tatanggapin ng ating mga guro dito sa next school year? 5,000 pa rin. Ang rule naman dyan, prior to the opening of classes. Yes. So, kung July 27 tayo, so we could expect that by, any week in July, any day in July. Minsan binibigay yan after ng opening of classes. Okay pa rin naman, siguro. May mga delayed in the past. But according to rule, dapat ibinibigay prior to the opening. So, ang tansya mo, Sir Benjo, kailan yan aasahan ng ating mga guro o kailan yan matatanggap ng ating mga guro yung 10,000 na cash allowance? Nandun din sa batas, 2025-2026. School year ang pinag-uusapan natin dito. So, not this school year, yung susunod na school year, 2025-2026. Yan ba ay talagang marireceive na ng ating mga guro? Pag hindi pa kasi napipirmahan ni President, itatext ko siya mamaya. President, pirmahan kasi magiging 1 year yung preparation niyan, Sir Benjo. Baka naman, hopefully, by 2025-2026 ay talagang sigurado na 10,000 yung cash allowance. Yes, sir. Na kasi, ng ating mga guro. Well, kung pirmahan ng Presidente natin, i-approve niya, siyempre, yung appropriation sa kasunod niyan. Kinakailangan bigyan ng pera ito, lagyan ng pera. Maliit na, maliit na halaga lamang ito naman. Kaya ang apilan natin sa Presidente, huwag mo na ibito. Kasi naalala mo yung election duty, di ba, na tatanggalan ng tax, binito ng Presidente natin. Tingin ko naman itong salary,
tingin ko naman itong cash allowance ng ating mga guro ay siguro hindi na ibibito ng ating PBBM. Yeah, hopefully. At saka nagsalita na rin naman tayo dito, no? So, this is our challenge to him as our chief executive, no? Na ito ay dumaan na sa mahabang process, no, ng legislation. So, siya yung huli, no? Siya yung huling pipirma nito. Huwag naman niyang bigyan ng further dismay yung ating mga guro at mga manggagawa. Sir Benjo, itong 10,000 na cash allowance na to ay para lang sa mga guro, ano? Kasi minsan yung mga other government employee ay nagtatanong kung sila daw ba ay meron din 10,000 na cash allowance. Wala po, no? Kasi ito ay karugtong exclusive lang ito para sa mga guro. ng peculiarity ng trabaho ng mga teacher natin. Kaya kahit kayo, no, yung mga principal natin sa DepEd, wala na ito. Teaching. Naintindihan natin yan. Ma'am. Okay. Sir Benjo, maraming salamat po. Yes, sir. Maraming salamat po sa aking Thank you. vlog. Yes.